going to Walao Prison. Walao Prison. So, ikukulong namin isa namin tropa. So, guys, wala ko alam sa itinerary. So, ang mga role namin sa trip na to, ako, taga-kausap ng mga locals kasi shy type sila. Ikaw, anong role mo? Itinerary. Itinerary, ikaw? Sa Grab. Ako po talaga yung assistant. Kaya, assistant. Tama. Saka taga-tawa sa mga jokes nyo kung kailangan nyo ng moral support. So, ayan guys. We are in Vietnam. Ngayon lang ako nakapag-vlog, pero this is our day 1 naman. Nakarating kami dito mga 1 AM. Philippine time? Hanoi time. Hanoi time. Okay. Yun lang guys, kasi sinisipon na ako. Bye! So guys, mali po yung nabook ng tropa kong Grab. Nasa actual kulungan po na-book niya. Hindi po dun sa relic na pwedeng pumasok. May museum, ganyan. Ayan, mag-hello ka naman. Ano masasabi mo sa binok mo? Sorry guys, mali. Ikaw? Ano sabi na ako? Ako na lang ulit. Okay, yun lang. Update namin kayo pag nasa tamang location na kami. Bye! Hello! We're here sa Temple of Literature in Hanoi. And I'll show you guys. Yan! So, check namin how much yung ticket. Guys, nandito na kami sa Intramuros. Charis. Wow! It looks good. Parang yun, nasa UST. Yun yung tingin ko. Ayan. Oh, yeah. Parang UST. I'll show you guys more later. Again, this is the Temple of Literature. Dahil di kami nakapunta sa prison, dito muna tayo. This is stone, Steles de Pierre. So guys, yung mga gumawa ng mga stones, mga scholars nung time before. So, nakalagay lang naman doon na nag-iiba-iba yung symbols, yung designs as time goes by. But there, it's really about art for them. Combining art and literature maybe. The whole place. Then, this is the next part of the temple. Medyo naaalala ko yung mga nasa K-drama, like Kingdom, mga ganon. Pwede sila mag-shoot dito. Ganon yung peg niya. Yung mga friends ko, nagpipicture-picture pa sila. So, iniwan ko na sila. Kasi tayo, mag-vlog tayo here. Kulas na ang makeup. Anyway, balik na natin. I'll give you guys a close-up look of some of the stuff here. Oh, may souvenir shop. Ito, may mga parang museum part dito. So, tayo. So, ang entrance fee dito is 70,000 or in peso, 70,000 Vietnamese dong. Lalagay ko na lang dito din sa video magkano yun in peso. Thank you. Hi guys! Finally, magdi-dinner na kami. Day 1 in Vietnam. Buwis buhay pa kami kasi tignan nyo naman. Tuloy-tuloy kasi yung ano guys, yung mga sasakyan. Tapos ang bilis ng stoplight. So, buwis buhay kaming tumawid para dito! Woo! Okay. We will eat na because I'm hungry with an A. Okay, I'm hungry. Yan, food trip na naman kami kakatapos sa mag-dinner. So, may mga kainan daw dito sa train. So guys, para daw makapasok, kailangan ng lokal na makakahintay sa'yo. Ay, maghihintay sa'yo. Then kayo sa train. Then, ayan na. Thank you. Outside.
Looks like this. Ayan, naghihintay na kami guys sa labas ng train. I'm so sorry. Ayan, so many people. So we're just waiting for the train. They said the train is coming. Sobrang hulas ko na guys. And wait na lang natin. There are a lot of tourists here. I don't know. I hear some whistling. Okay. Pwede na ako mag-music video. That's done. Post mo na kay Gemini! Thank you! Bye! Bukas ulit! It's our day 2 in Vietnam! And we're about to have brunch. Late na kami nag-ayos today. Later na yung fit check, but glimpse, this is our fit check. And ang fun ng menu guys, I'll show you. Ay, teka lang. Yung tropa ko yan. Hindi yan yung menu. Ayan. Pwede rin. Ay, ayan yung itsura ng food guys. It's very fun. Very colorful. Guys, ito yung drinks namin. Look how beautiful. So, this is lychee tea with aloe vera. Ay, may coach pa ako sa gilid. And then, coffee with coconut milk. Yan. Ganda guys. So, that's so pretty. Ito order ni Steffi. This is Eggs Benedict. Yun lang ba yung pangalan? May iba pa. So, ito yung order namin. I forgot. Basta Saigon something yung tawag. Anyway, that's it. See you guys later. Bye. So this is the restaurant we ate for our brunch on day 2. It's called Ban Pong in Hanoi. It's very nice. So we're here at Ho Chi Minh Temple. And the temple is closed, guys. It's closed every Monday and Friday. And today is Friday. So, hi friends! Buti na lang, nawalan pa kami ng wifi connection. Buti na lang, guys, chinarm ko yung mga guards na, where can we find wifi? We will get lost in Vietnam. Tapos sabi, Taffy, free wifi! Reply na yung Big Sky. Yun yung travel wifi namin. So, it's 2,950 pesos for 6 days. Unlimited, up to 5 to 8 devices. Yun yung namin, guys. So, we're here at our second destination. Look. So, dito lang kami guys. Papasok namin. Di namin alam kung papapasukin kami kasi medyo maliit lang yung show namin. Ayan, ito yung itsura nung sa akin. Ayan yung kay Steffi. Ayan, ito yung entrance. There. And this is the surrounding. So, yan ang ganda. Ang ganda guys. And wala daw entrance. So perfect. Here guys, kailangan hindi naka-sleeveless. Pwede yan, cover your shoulders. So you can buy handkerchief, shawl, and there's no entrance fee as well. And bawal shorts. So yan, you just have to be very respectful. Ay, nalimutan ko, may cup na pala. Anyway, pakita ko sa inyo. Yan. Ang ganda. So we're looking for some good location for photos. So we found the perfect spot for photos because there's this bonsai bato. Sorry, I'm uncultured. Yan. So, nagsiset up lang yung mga friends ko ng tripod so we can take a photo. Nako, my role is to be pretty. Ay, ang ganda. Ang ganda na Steffi, tingnan mo. Yung likod ko parang painting. Hindi, ito, tingnan mo. Oh, parang painting. Ang ganda. Ang ganda, guys. I love it. So, we have some stuff here. It kind of reminds me of Mulan for some reason. And even the surroundings. Looks like there's a house there, but it's not really a house. So, this part, guys, you can actually go inside, but you have to take off your shoes. But for us, we're okay outside. So, nandito na kami sa wall of Prison Relic. Hindi na kami naligaw. For real na to. Doon yung entrance. Pwede yung i-avail yung audio guide para meron kayong headphones. Pero may bayad kasi it's 100,000 Vietnamese dong. And we're on a budget. Hindi na lang. So, ito guys. Ito yung map showing the location of Phu Can Village. Bago nagtayo yung French colonialist ng Hoa Lo Prison. So, this is the panorama of Hoa Lo Prison.
But it looks like a village, no? Para mukha siyang payapa na may boarding school and all that. But no, it's actually a prison. And nandito yung mga blueprint na yung construction. And then yung progression ng itsura, ng designs. Ganyan siya. Ito naman guys, yun yung mga kinakainan nila. Drinking water, mga soup, kainan. Mga ito yung uniform. So, ano sila, uprising, na-arrest sila. And then, ganyan yung mga punishment. Naman guys, ayan, medyo creepy. Because, nagulat ako actually pagpasok ko ng room. So, this is a sample of their cell door. So, here, ayan, makita nyo, parang glimpse of what happened. And this, guys, it's very interesting. So, yung mga political prisoners, before their death sentence, nakataka sila by this underground sewer. I would say na this is very interesting kasi sobrang interested din ako sa history ng Philippines kasi syempre na-colonize din tayo, diba? So, naalala ko yung KKK, yung mga matatapang nating heroes. So, I don't know, alam nyo yun, since nakaka-relate tayo na para sa yung kinolonize, kaya mahahabag ka rin sa mga nakikita mo, if that makes sense. So, ito guys, naging emotional ako dito. Sabihin ko na lang sa inyo kung ano yung nabasa ko. So, kulang ng tubig para sa 200 female prisoners. So, if once per day ka maligo, you will have one dipper, one coconut shell of water. Yun lang. Pero pag every other day ka maligo, you will have 2 of that. And then during winter, wala masyadong space for the female prisoners to accommodate all of them. So, kailangan nilang linisan yung floor for them to lie down. They would take turns na sino yung matutulog muna sa comfy floor. So, yung mga elderly people and yung mga people with health concerns, ayan, sila yung mas pinaprioritize ng mga kasamahan nila. For this one, this is what the French colonialists used to behead prisoners. It's actually my first time to see something like this in person. Learning and teaching other people about history is very important because our ancestors didn't go through all of that hardship and pain just for us to forget what they went through. This is 2 death row isolation cells. Isipin mo, papatayin ka na lang nila, babaliwing ka pa, na ikaw mag-isa. And ang isolation cell, guys, walang sunlight. Wow. Just, wow. And even the music, they included, just wow. Let's never forget the hardships they've been through. Hindi niyo po ako kalahi, but I will be praying for you and everything. So, we're here at Lake Juan Kem. I'm not sure kung tama ba. Anyway, 4% na lang ako. Mamaya na ulit. Yan lang. Pakita ko lang. Bye! Wait. Hi! So, guys, may parang night market here and then may beer street. Nabili tayo, guys. Ito yung design. Tap-tap lang, ah. O, diba? O, pahiya. Napapahiya ko. Sige, basta ganyan. Tatap nyo lang. Ganyan. Dito na kami, guys, sa beer street. Yes! Medyo ano lang, struggle kasi nasa kanila yung wifi, wala akong wifi. So medyo naligaw-ligaw ako. Puro tanong. Tanong lang ako ng tanong sa mga lokal. Ang dami nagsasabi sa akin, mga Vietnamese. Wala lang. Mga ba guys? Proud to be Pinoys. Pero creepy guys, ingat lang kayo kasi may mga lumapit sa akin guys, and since mga inuman to, ganyan. Sketchy, stay safe, stay vigilant. 24 oras. Ay, ito muna pala. Pakita ko yung beer. Yan. Hindi muna ako inom guys kasi nag-a-anti-histamine ako para bukas sana tuloy-tuloy na yung... Ay, gumiti ka naman, te! Para naman. Coca-Cola brings happiness yung nakasibangon. Yan. Bukas sana tayo inom. Kahapon nag-beer naman kami. So, sobrang malagkit natin. Parang kanina lumabas ako ng Airbnb. Ano pa ako? Feeling pretty pa ako. Anyway, that's day 2. See you later. It's day 3 and bumalik ako sa my
photo booth. Kasi, nandun sila sa cafe, walang rice doon, hindi ako nagkakape. So, sabi ko kakain na lang ako doon sa Popeyes Burger King. And nadaan ako dito. So happy. It looks like this. I'll show you. So, yan. Nilagay mo lang dyan yung cash. Yan yung cash kineme ko. Yan. They have a lot of props. I'll show you later. But so far, ganyan ko sinet up yung sa akin. Kasi 10 seconds lang. Even though 4 shots lang yung ipiprint, you will get 8 shots. So, you'll have 8 different photos to choose from. It's really nice. I'll show you the props later. Bye! So, hello guys. Nagutan pa ako ng mga friends ko. Hindi pa ako kumakain dito sa Burger King kasi nagpa-photo booth nga ako tapos naiwan ko. So, pabalik-balik ako. Diyan na sila. Ito yung food natin. So, this is chicken, barbecue, rice. And I think I spent 80,000 Vietnamese dong. So, I'll just eat first. Sobrang haggard na. Thank you. We're here. We're about to try pho. So, may Michelin again, guys. Ano yung sa Tambi eh. Pero yan, may Michelin, guys. So, haba ng pila. Since love ako ng mga friends ko, upo muna daw ako. Ito yung tsura ko, guys. Box. Siyempre, naka-electric pa na naman po tayo. Parang tayong pauwi, pero medyo kakaalis pa lang namin. Parang paano na. Here. Ooh, look at all those chilies. So, this is the pho na may Michelin, guys. 65 Vietnamese dong or in peso. I will put in the caption sa video. Ayan guys, ang bilis lang i-serve. May parang kitchen sila. Alam niyo, para sa Din Tai Fung ngayon, yung papakita nilang handmade yung noodles and all that. And of course, magpipicture din tayo mamaya kasi kailangan natin ng pang-IG. Kakatapos na namin kumain ng pho and kain ulit. But this time, drinks naman. This is so pretty. This is apple and mango smoothie. I don't know if it... And then, hindi siya edible. So, hindi to edible. May ano pa, onting crackers for free. I really like their aesthetic. But I'm guessing this is around 100 pesos or less. Let's try this. Masarap pero hindi ko maintindihan lasa. Gets ba? Parang ano, mango na may lasang car freshener. In a good way. Kasi nahihilo ko sa car freshener. Pero update ko kayo sa next food trip. Bye! Kakalabas na ulit namin ng Airbnb kasi pare-pares kami nag-nap time. Buti nga lang mahangin ngayon. So, punta kami sa may park, sa may lake. Ayan, sarado yung road. So, may mga nagpipicture dyan sa gitna. Ayan din, pati mga kaibigan ko. Ayan sila. And ako, mabilis kasi ako pagpawisan. Nakita kong ice cream dito. Tignan natin. Diba? Baka mamaya ang fun ng mga flavors. Ito, like this. Okay, to be fair, hindi kasi ako ganun ka-fan ng cheese ice cream. Okay, this is the ice cream. This is 15,000 Vietnamese dong. And this is vanilla chocolate ice cream. Sorry guys, ang likot. Kasi, nilalakad kami. Yeah. Pinipig ganun. Yan lang. So, kasi, ang init kasi. We finally got a table. 3 floors to guys, pero sobrang punuan. Sabi ni Steffi, lagi niya raw nakikita sa mga vlogs yan. Pero tingnan niyo yung mga gutom at pagod mga kaibigan. Wala kasi makadrain ng init guys. So, hindi ko na yung vlog, pag nandito na yung food. This is our pizza. So, it's half yumay burrata and then half Japanese scallop something. Then, ito naman, tender beef hanging. So, yun lang yung ano namin. Pagkain namin dito kasi kakain na kami later. And according to Steffi, mas masarap daw yung Coke nito guys kaysa Pilipinas. Guys, best pizza I've ever had. Si Steffi nagturo ng hack na doon sa kanila. Lagyan ng honey. So, yung kanakain ko muna. Kanakain ko muna ngayon yung grilled scallops. So, dalhin yung buong pamilya ko dito. Buong angkat. Isang sarap. Sobra. Nayak ako. Teka lang. Papakita ko. Pataas ko na. Scallops. Legit to ah. Hindi naman sponsored to eh.
Nasa McDo kami kasi tinitingnan namin kung may iba sa menu ng McDo nila. Ay, Shake salad din. Siyempre, gusto naman tayo. Saglit lang nilakad namin, sobrang daming tao. Parang Divisoria nga daw. Gusto nyo? Ay! Matcha Oreo. Oh, just... Ano, guys, off ko na yung video kasi nag-aaway-aaway na kami. Bye! Ayan! We're here! Kandong nila ako! Sorry! Tinatamad na kasi ako maglakad, so binudol ko sila. Libre ko na guys! Libre ko na! Mamaya pa tayo makakarating doon. Teka lang! Di yan! Mabilis guys! Oh my God! You guys walk... Ay, tagalogin ko. Ang bagal niyo maglakad guys! Charis! Kaya ang bagal mo! Sumo! Ano ba naman ito? Mga power! Parang tinaga kami guys, pero okay lang. Okay. Alam mo, nag-iwalay pa ako. Ano, for experience lang. Sabi ko, sige ako na, kahit tinaga tayo. Ay! Tagalin mo ito! Ayan. Parang pala tayo And we're back sa Bangkok Cafe. Really like it here. And here's my food. Bogs steak. Tapos gulaman. Thank you. Ang ganda ng mga food nila, pero kumain na kasi sila. Gutom na sila guys. Resume ko na lang. Then, grabe diba? Breakfast lang yan. Oh, aesthetic. Kinakain ni Steffi munting gubat. Thank you guys. Kain ha. Ayan guys, nag-grocery kami dito. Tapos sobrang tuwang-tuwa kami kasi every time i-convert namin, may realize namin na, hala, ang mura, ganun. Kahit yung noodles, sabi ni Steffi, mas mahal pa daw yung pancit canton. Kasi yung tinayamin dito. Tapos, ayan, ang daming free taste. Kasi Lotte to guys eh, and diba South Korea base sila. So, ang dami ring South Korean ineme. And gusto namin yung mga pang-local. Hindi ko lang na-film kanina yung nag-free taste kami. Nakakatawa. Kasi talagang, oh, mabubudol na naman. Free taste, free taste. Di kami makahindi. Medyo nahilo ko. Di kasi ako nagkakape. Eh, 3 baso na yung nilagyan ng pang-free taste ng kape. Tapos ano pa, may mga daan na kaming beer, saka ano nila, yung mga energy drinks. Sabi ko, lumayo tayo ha, baka may free taste. Baka magpalpitate na talaga ako for reals. Yan guys. Nawa tayong alila na mga kasama natin. Tayo yung nasa checkout. Sila nagsha-shopping pa din. Ayan guys, oh. So yun guys, mga binili natin. Merong challenge sa ang mga friends ko sa akin kasi ulit-ulit nga akong birds of a feather. So pagka kumanta ba daw ako nun, one more time, ililibre ko yung dessert. Pero pagka hindi, ako ililibre nyo. Wala. Good job. Ako rin naman wala. Kasi ulit-ulit daw ako. Ano yung tapos tinanong ko sila kanina, high school pa lang ba yung kumakanta na ako out of nowhere? Sabi nila, oo. Tapos ano yung kinakanta ko? Oo. Kinanta niya pa. Sobrang LSS na simula high school. Maganda to yung naka-attach na yung camera sa akin eh, para mahuhuli kung ano, kung pabanta. So kinakabahan na ako guys, pero kaya yan. Afford naman daw niya guys. So, pagka ano guys, mag-donate na lang kayo ay yung mga nagka-crush sa akin dyan. Donate na lang pagka kumanta ako bigla. Yan lang. Bye.